Isang umaga na hindi nagsisimula sa ingay, kundi sa isang bulong sa kaluluwa. Hindi ang alarm clock ang nagpapabukas ng iyong mga mata, kundi ang hindi nakikitang bigat na dinadala na ng iyong dibdib at kahit walang nakakapansin, nararamdaman mo ito. Ito ang bahagyang panginginig ng iyong mga kamay habang naghahanda ng kape, ang buhol sa lalamunan bago ka makapagsalita. Hindi ito pagkabalisa, sasabihin mo. Hindi ito kalungkutan, ngunit hindi rin ito kapayapaan. Mayroon lang isang bagay na gumagalaw sa loob at hindi mo alam kung paano pangalanan, ngunit nakita na ito ng Diyos bago ka pa. Narinig na niya ito bago mo pa masabi. Naunawaan na niya ito nang hindi mo pa maipaliwanag. Siguro hindi maganda ang gabi mo. Siguro nagising ka na may balisang puso, na may mga kaisipang tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa iyong paghinga. Marahil binuksan mo ang iyong mga mata at nagtatanong kung may lakas ka pa para sa araw na ito. At kahit hindi mo pa alam, ang sandaling ito ay isang kanlungan. Hindi ang video na ito, hindi ang mga salitang ito. Ang sandaling ito kung saan ka humihinto, humihinga at nananatili lang sa kasalukuyan, iyan ay isang panalangin na. Isang panalangin na walang salita. Isang tahimik na panalangin na nagsasabing, Panginoon, narito ako. Hindi nagkataon lang na napadpad ka rito. Ang pagkikitang ito ay hindi isang aksidente. Ito ay isang tawag. Dahil may mga araw na nangangailangan ng higit pa sa pagpaplano. May mga araw na hindi hinaharap gamit ang mga agenda o listahan ng gagawin. May mga araw tulad ngayon kung saan ang puso ay nangangailangan ng kanlungan. At ang kanlungan na iyon ay wala sa labas, kundi nasa Diyos. Bago ka lumabas ng bahay, may naghihintay na pangako sa iyo. Hindi isang ordinaryong pangako, hindi isang panandaliang ilusyon, kundi isang walang hanggan, matatag, makapangyarihang salita na para sa iyo. Sinasabi sa Isaiah 26:3, ang taong may matatag na pag-iisip ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. At iyan ang nagpapabago sa lahat dahil hindi ito tungkol sa pag-iwas sa mga problema. Ito ay tungkol sa pagharap sa araw na may kapayapaan na hindi nakadepende sa kung ano ang nangyayari sa labas, kundi sa kung ano ang nakakabit sa loob. Isang kapayapaan na hindi emosyon kundi desisyon. Isang kapayapaan na hindi hinahanap kundi tinatanggap. Isang kapayapaan na hindi nagmumula sa mundo, kundi sa Diyos na naninirahan sa iyo. Ang pangakong iyon ay sa iyo. Ang pangakong iyon ay para sa araw na ito. At ang espasyong ito ay kung saan nagsisimula itong maging totoo. Kaya manatili ka, huwag mong patayin ang video, huwag kang tumakbo, manatili ka, huminga ka, makinig ka. Hindi lang ito isang video, ito ay isang banal na pagkikita, isang sagradong sandali sa pagitan mo at ng Diyos. May mga araw na ang kaluluwa ay nagigising bago ang katawan, nagigising na balisa, nagigising na pagod, at hindi dahil tumakbo ito ng marathon, kundi dahil ginugol nito ang buong gabi sa pakikipaglaban sa mga kaisipang walang nakakita. Ito ang uri ng umaga kung saan gumagalaw ang katawan, ngunit ang pananampalataya ay hindi, kung saan bumubukas ang mga talukap, ngunit ang puso ay nananatiling nakakulong. At sa unang oras ng araw, kung kailan wala pang ingay at bahagya pa lang, humihinga ang lungsod, naghihintay na ang pagkabalisa sa iyo. Sasalubungin ka nito sa kusina, uupo ito kasama mo habang nag-aalmusal ka, magtatago ito sa pagitan ng mga buntong hininga na hindi mo namamalayan na ginagawa mo. Kaya paano manalangin kapag walang salita? Paano makipag-usap sa Diyos kapag ang lahat sa iyo ay pakiramdam, ay wala sa lugar? Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagdarasal ay tungkol sa pagkakaroon ng magagandang parirala, na kailangan mong maging maayos para makalapit sa Kanya. Ngunit ang totoo ay iba. Ang pagdarasal ay ang paghinto. Ito ay ang pagsuko ng walang paliwanag. Ito ay ang pag-amin na hindi mo alam kung saan magsisimula, ngunit sa kabila nito, nananatili ka roon. Ang panalangin ay hindi nagsisimula sa isang talumpati.
Nagsisimula ito sa isang presensya, sa isang buntong hininga na umaakyat sa langit na parang sinasabi, Panginoon, hindi ko alam kung paano gawin ito, ngunit ayaw kong simulan ang araw na ito nang wala ka. Ang Isaiah 26:3 ay hindi nagsasalita tungkol sa isang artipisyal na kapayapaan. Hindi ito isang pekeng katahimikan. Nagsasalita ito tungkol sa isang malalim na katahimikan na ipinanganak hindi mula sa kawalan ng mga problema, kundi sa presensya ng Diyos. Hindi ito isang magic formula. Ito ay isang desisyon. Ito ang sandali kung saan, sa gitna ng kaguluhan ng isip, pinipili mong ituon ang iyong mga kaisipan sa tanging hindi nagbabago. At marahil iyan ang iyong panalangin ngayon. Marahil wala kang masyadong sasabihin. Marahil ang iyong mga salita ay nakulong sa likod ng pagod, ng kalungkutan, ng takot. Ngunit may isang parirala na maaaring magbukas ng daan, tulad ng isang espiritual na susi sa gitna ng hamog. Panginoon, hindi ko nauunawaan kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit inilalagay ko ang aking isipan sa iyo ngayong umaga. Ulitin mo ang pariralang iyon sa loob mo. Pakawalan mo ito kasama ng iyong paghinga. Isulat mo ito sa hangin gamit ang iyong kaluluwa. Ang pariralang iyon ay hindi maliit na bagay. Ang pariralang iyon ay isang pagsuko. Dahil kapag hindi kaya ng iyong isipan ang lahat, kaya ng Diyos. Dahil kapag hindi mahanap ng iyong kaluluwa ang kaayusan, siya ay nananatiling kanlungan. Ngayon, kahit walang magagandang salita, kahit walang malinaw na sagot, maaari kang manalangin. At ang panalangin na iyon ay maaaring magsimula sa isang simpleng kilos, ang pananatili, huminga, kilalanin, tumingin sa langit na may bukas na puso at sabihin, narito ako, at iyan, sapat na iyan, para magsimulang dumating ang kapayapaan. May mga gawain na mukhang inosente, ngunit tahimik na pinapatay ang pananampalataya. Hindi sa sigaw, hindi sa iskandalo, kundi sa malumanay na mga abala. Pagkagising mo pa lang, hinahanap na ng iyong mga daliri ang cellphone mo. Sasalubungin ka ng mga notification na parang kagyat. Ang mga mensahe, balita, mga gawain sa trabaho, lahat ay dumarating bago ang panalangin, bago pa man ang iyong unang malay tao na kaisipan. At sa gayon, nang hindi mo namamalayan, ang iyong kaluluwa ay nagigising na balisa, hindi dahil gusto nito, kundi dahil nadala ito ng agos, ng mga kagyat na bagay bago hawakan ang walang hanggan. Iyan ang tahimik na pagkakamali, ang paniniwala na ang araw ay nagsisimula sa automatiko, na maaari kang tumawid sa pinto nang hindi tumawid muna sa hangganan ng presensya ng Diyos. Ngunit ang simula ng araw ay isang espiritual na pinto, hindi lang basta isa, hindi lang basta anuman. Ito ay isang sagradong sandali kung saan may isang bagay na tinutukoy. Saan ka magsisimula ngayong araw? Mula ba sa pag-aalala o mula sa kapayapaan? Mula ba sa pagsisikap o mula sa pagsuko? Mula ba sa ingay o mula sa katahimikan kasama ang Diyos? Ang Isaiah 26:3 ay hindi nagsasabi na bibigyan ng Diyos ng kapayapaan ang sinumang umiiwas sa mga problema. Sinasabi nito na bibigyan niya ng kapayapaan ang sinumang nagtitiyaga sa Kanya gamit ang kanilang pag-iisip. Ang magtiyaga ay hindi lang isang beses na tumingin. Ito ay ang pagbabalik ng tingin ng paulit-ulit kahit na ang lahat sa paligid ay gustong ilihis ka. Kaya naman, bago ka gumalaw, bago ka bumangon sa kama, bago mo buksan ang lahat ng bintana ng araw, mayroong isang maliit na desisyon na maaaring magpabago sa iyong araw, ang pag-alala kung sino ang nagmamay-ari ng iyong isipan. Dahil kung ano ang sumasakop sa iyong mga unang kaisipan, ginagabayan nito ang iyong mga susunod na hakbang. Sa unang minutong yun paggising, kung kailan hindi mo pa alam kung anong araw na, merong isang gawa ng pananampalataya na maaari mong gawin kahit nasa tahimik. Hindi mo kailangan ng mga sopistikadong salita o ng isang malaking espiritual na paghahanda. Kailangan mo lang ng intensyon, ang intensyon na magsimula mula sa ibang lugar, ang intensyon na ilagay ang iyong kaluluwa sa presensya ng Diyos bago mo ito ibigay sa mundo. Iyan lang
Iyan ay paglaban na, iyan ay pagsamba na, iyan ay isang sagradong simula na. At marahil ngayon, ang desisyong iyon ay maaaring sumisimbolo sa isang simpleng kilos. Marahil maaari mong ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, ipikit ang iyong mga mata sandali at ipahayag mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Ngayon ang aking isipan ay nananatili sa iyo, Panginoon. Dahil kung saan nagsisimula ang iyong isipan, doon din nagsisimula ang iyong kapayapaan. At kung ang iyong pag-iisip ay nananatili sa Kanya, kung gayon ang iyong kaluluwa ay lalakad na may direksyon, hindi sa pagkalito. At kung ano ang mukhang isa pang araw, ay magiging isang walang hanggang araw, isang araw na hindi nagsisimula sa pagmamadali kundi sa presensya, isang araw na hindi nagsisimula sa takot kundi sa pananampalataya. May mga mensahe na hindi nagmumula sa ingay kundi sa bulong. Mga salita na hindi naririnig ng mga tenga ngunit nanginginig ang kaluluwa. Ang banal na espiritu ay hindi sumisira ng may matinding puwersa. Siya ay tumatama ng may kahinahunan. Hindi siya nanunulak. Siya ay nag-aanyaya. At ngayong umaga, sa gitna ng iyong mga nagkakalat na kaisipan, sa gitna ng iyong mga gawain, iyong mga takot, iyong pagod, may isang malumanay na boses na gustong magpaalala sa iyo ng isang bagay na nakalimutan mo. Hindi ka nag-iisa. Marahil kahapon ay isang mabigat na araw. Siguro ang iyong mga emosyon ay balisa pa rin. Maaring nakatulog ka na may mga luha na hindi mo maipaliwanag. At ngayong gising ka, naramdaman mo rin ang pareho na parang walang nagbago, na parang tahimik ang langit. Ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi kailanman kawalan. Minsan, ito ay lalim. Minsan, ito ay paghahanda. At minsan, ito ay simpleng eksaktong sandali kung kailan ang kanyang kapayapaan ay nagsisimulang bumaba ng walang ingay. Ang pagkabalisa na nagwasak sa iyong isipan kahapon ay walang autoridad sa araw na ito. Ang nangyari ay nangyari na. Ngayon ay isa pang simula. At kahit na ang mga pangyayari ay hindi pa nagbabago ng nakikita, may isang bagay na mas malakas kaysa sa nakikita, ang pangako. Ang pangako na nagsasabing iingatan ka ng Diyos sa ganap na kapayapaan kung ang iyong pag-iisip ay nagtitiyaga sa Kanya. Ang kapayapaan na iyon ay hindi isang panandaliang pakiramdam. Ito ay isang takip. Isang tunay, hindi nakikitang takip, ngunit aktibo. Tulad ng isang balabal na bumababa sa iyo kapag nagpasya kang tumingin sa Diyos sa halip na tumingin sa iyong mga takot. Ang banal na espiritu ay hindi dumarating na may paghatol. Hindi siya dumarating para sabihin sa iyo kung ano ang ginawa mong mali. Siya ay dumarating para ipaalala sa iyo kung sino ka. Siya ay dumarating para ipaalala sa iyo na mayroon ka pa ring sentro, na mayroon pa ring kaayusan sa ilalim ng kaguluhan. Nasa kaibuturan ng iyong pagkatao, sa ilalim ng mga layer ng pagod, may isang lugar na hindi nagagalaw na nananatiling pag-aari ng Diyos. At mula doon, mula sa sentrong yun, gusto niyang itayo muli ang iyong kapayapaan. Hindi mo kailangang maging maayos ang lahat para makaramdam ng seguridad. Hindi mo kailangang maunawaan ang bawat hakbang. Ang kailangan mo lang ay magdesisyon. Ang magdesisyon kung saan mo ikakabit ang iyong kaluluwa. Dahil kahit na ang lahat sa paligid mo ay gumagalaw, kahit na ang iyong agenda ay puno, kahit na ang kawalan ng katiyakan ay naroroon, mayroong isang pahayag na maaring muling ilagay ang iyong puso sa tamang lugar. Kahit na ang lahat sa paligid ko ay gumagalaw, ang aking kaluluwa ay may sentro na hindi masisira, ang iyong kapayapaan. At oo, maaring kailangan mong ulitin ito ng higit sa isang beses. Maaring kailangan mong sabihin ito kahit na hindi mo ito nararamdaman. Ngunit ang pag-uulit na iyon ay hindi pagpapaimbabaw. Ito ay espiritual na pagsasanay. Ito ay pagtatayo ng isang panloob na daan kung saan maaaring lumakad ang iyong pananampalataya kahit na ang iyong mga emosyon ay nasasaktan. Ang Isaiah 26:3 ay hindi lang isang bersikulo. Ito ay isang paanyaya upang mabuhay mula sa pananampalataya, hindi mula sa takot.
upang simulan ang araw mula sa sentro, hindi mula sa ingay, mula sa espiritu, hindi mula sa pagkabahala. At iyan, ang tahimik na paalala na nagmumula sa Diyos ay ang lahat ng kailangan mo upang muling magsimula, hindi sa sariling lakas, kundi sa banal na direksyon. At kapag lumalakad ka na may direksyon, hindi mahalaga kung gaano kadilim ang daan, laging may sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. Hindi ang nangyayari sa labas ang pinakamalaking nakakagambala, kundi ang nangyayari sa loob. Dahil may mga araw na ang lahat ay mukhang normal sa paligid mo, ngunit sa loob, ang isipan ay isang larangan ng digmaan. Doon sa hindi nakikita, inilalabas ang mga tahimik na labanan na walang nakakakita. At habang nakangiti ka sa labas, ang iyong pag-iisip ay inatake na ng mga pagdududa, ng mga masakit na alaala, ng mga inaasahang takot. Minsan, ang pinakamabagsik na labanan ay iyon na walang nakakapansin. Iyon na inilalabas sa kalungkutan ng iyong mga kaisipan habang ang mundo ay nagpapatuloy sa kanyang kurso. At doon nagiging malalim ang kahulugan ng Isaiah 26:3. Hindi ito nagsasabi, magkakaroon ka ng kapayapaan kung maayos ang lahat. Sinasabi nito, magkakaroon ka ng kapayapaan kung magtitiyaga ka sa Diyos gamit ang iyong pag-iisip. Ang magtiyaga, ang salitang iyan ay hindi maganda pakinggan, ngunit ito ay isang gawa ng espiritual na digmaan. Ito ay ang pananatili. Ito ay ang pagbabalik. Ito ay ang pagpipilit na tumingin sa Diyos sa bawat oras na gusto ng isipan na dahil lumihis. Darating ang mga kaisipan ng takot, ang mga kaisipan ng pagkakasala rin, ang mga masakit na palagay, ang mga alaala ng nakaraan, ang mga paano kung nang hinaharap. Lahat ay lilitaw tulad ng mga anino sa pinto, ngunit wala silang karapatang manatili, maliban na lang kung aanyayahan mo sila. Ang isipan ay isang sagradong teritoryo. Kung ano ang pinapayagan mong manatili doon, nagsisimula itong bumuo sa iyong araw, sa iyong mga desisyon, sa iyong mga emosyon. Kaya naman, hindi ka tinatawag ng Diyos na iwasan ang mga negatibong kaisipan. Tinatawag ka niya na sagutin ng mga ito, na huwag bigyan ng mga ito ng sentro upang ipahayag ng may pananalig kahit na nanginginig ang iyong boses. Ang aking isipan ay nakakabit sa iyo, Panginoon, at ang parira lang iyon na sinabi ng may intensyon ay tulad ng isang espada. Hindi ito sumisira, ngunit naghihiwalay. Hindi ito sumisigaw, ngunit pumutol. Pinutol nito ang impluensya ng kung ano ang hindi nagmumula sa Diyos. Pinutol nito ang daloy ng kung ano ang nakalalason. Pinutol nito ang siklo ng kung ano ang nakakaubos sa iyong kapayapaan. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng perpektong isipan. Walang sino man ang mayroon nito. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang isipan na bumabalik sa Diyos sa tuwing nalilihis ito. Isang isipan na kinikilala kung kailan ito sinalakay at pagkatapos ay bumabalik ng paulit-ulit kung gaano kadalas kailangan, dahil ang magtiyaga ay hindi ang hindi kailanman bumabagsak. Ito ay ang laging bumabalik, at sa bawat oras na ibinabalik mo ang iyong pag-iisip sa Diyos, kahit na sa isang buntong hininga, nagtatayo ka ng isang naiibang isipan, isang isipan na hindi tumatanggi sa kaguluhan, ngunit pinipili ang kapayapaan. Tandaan, ang isipan ay hindi ang kaaway, ito ang larangan. At ikaw, kasama ang Diyos sa loob, ay ang mandirigma. At kung saan may labanan, maaari ding magkaroon ng tagumpay. At kung kasama mo ang Diyos sa iyong isipan, kung gayon, walang anino ang makakatagal doon. Dahil kung saan nagtitiyaga ang iyong pag-iisip, doon din nananatili ang iyong kapayapaan. May isang imahe na maaaring sumuporta sa iyo kapag ang lahat ay mukhang hindi matatag. Isang eksena na hindi kailangang maging totoo para maging makapangyarihan. Isipin ang isang tahimik, mainit, matatag na bahay. Sa labas ay may bagyo. Ang hangin ay humahampas ng malakas. Ang mga ulap ay tumatakip sa langit, ngunit nasa loob ka. Hindi lang sa ilalim ng bubong, nakakover ka, napapalibutan sa kapayapaan.
Hindi dahil tumigil ang bagyo, kundi dahil hindi ka nito maaaring hawakan. Ang bahay na iyon, ang imahe na iyon ay ang Diyos. Hindi ipinangako ng Diyos na walang mga bagyo. Ipinangako niya ang kanlungan. Ipinangako niya ang presensya. Ipinangako niyang magiging kanlungan mo, hindi lang kapag ikaw ay sumisigaw, kundi kahit na wala ka ng lakas na gawin ito. Ang Isaiah 10:26-3 ay hindi isang walang laman na metapora. Ito ay isang espiritual na garantiya. Iingatan ng Diyos sa ganap na kapayapaan ang sinumang nagtitiyaga sa Kanya gamit ang kanilang pag-iisip. At ang kapayapaan na iyon ay hindi isang luho. Ito ay isang kanlungan, isang kalasag, isang balabal na bumababa kapag nagpasya kang pumasok sa presensya ng Diyos tulad ng isang pumapasok sa bahay sa gitna ng malakas na ulan. Ngayon, bago ka lumabas ng bahay, bago mo harapin ang mundo, bago mo sagutin ang mga mensahe, bago ka pumasok muli sa mga kahilingan ng araw, mayroong isang pag-i-imagine na maaaring magpabago sa iyong panloob na estado. Ipinikit ang mga mata ng kaluluwa at isipin na binabalot ka ng Diyos. Tulad ng isang hindi nakikitang balabal, tulad ng isang tahimik na kuta, hindi mo kailangang gumawa ng anuman pa. Manatili ka lang sa Kanya. Ang manatili ay higit pa sa pagbisita. Ito ay ang pagpili na manatili. At kapag pinili mong manatili sa kapayapaan ng Diyos, hindi mahalaga kung gaano kadilim ang umaga, may ilaw sa loob mo. Marahil hindi titigil ang hangin, marahil hindi mawawala agad ang mga problema. Ngunit kung lalabas ka ng bahay na natatakpan ng imahe na yon, kung gayon hindi ka nag-iisa na lumalakad, hindi ka nag-iisa na nagsasalita, hindi ka nag-iisa na nagdedesisyon, dahil ang kapayapaan ng Diyos ay hindi pasibo, ito ay aktibo. Lumalakad ito kasama mo. Nauuna ito sa iyo, sumusunod ito sa iyo, pinalilibutan ka nito, at sa bawat oras na humihinto ka para alalahanin ito, ang kapayapaan na iyon ay nagiging aktibo bilang isang kalasag sa iyong espiritu. At marahil ngayon, ang tanging kailangan mong sabihin bilang isang pagtatalaga tulad ng isang nagsasara ng panloob na pinto bago buksan ang pinto ng mundo, ay ang pariralang ito. Ngayon, hindi ako lalabas na mag-isa, lalabas ako na natatakpan ng iyong kapayapaan. Sabihin mo ito sa iyong katawan, sa iyong kaluluwa, isulat mo ito sa iyong paghinga. Ang deklarasyong iyon ay higit pa sa isang parirala. Ito ay isang posisyon ng puso at ang posisyong iyon ay maaaring suportahan ang buong araw mo. Dahil kung magsisimula ka sa ilalim ng kanlungan ng Diyos, walang makakapagwasak sa iyong kapayapaan nang wala ang iyong pahintulot. At kahit na dumating ang bagyo, natatakpan ka na, nasa loob ka na, nasa bahay ka na. May mga katotohanan na hindi nararamdaman, pinipili ang mga ito dahil ang pananampalataya ay hindi laging nagsisimula sa mga emosyon. Minsan nagsisimula ito sa desisyon, sa isang maliit na pagpapatunay na sa pag-uulit ay nagiging isang binhi. At ang binhi na iyon, kahit na sa simula ay mukhang marupok, ay naglalaman sa loob nito ng buong lakas ng isang walang hanggang pangako. Ang Isaiah 26:3 ay higit pa sa isang pampalubag loob para sa mga mahihirap na araw. Ito ay isang espiritual na prinsipyo, isang batas ng kaluluwa, isang paanyaya na nagpapanibago sa bawat umaga. Ang aking isipan ay matatag sa iyo at iingatan mo ako sa ganap na kapayapaan. Ang pariralang ito ay higit pa sa isang panalangin. Ito ay isang gawa ng paglaban sa harap ng kaguluhan. Ito ay isang posisyon ng espiritu na hindi nakadepende sa kung paano ka nagising, kundi sa kung sino ang pinili mong paniwalaan. Dahil ang kapayapaan ng Diyos ay hindi isang pare-parehong emosyonal na estado. Ito ay isang takip na nagiging aktibo kapag ang puso ay umaayon sa kanyang presensya. At ang pag-ayon na iyon ay nagsisimula sa isang deklarasyon. Isulat ito, ulitin ito, ibulong ito, itago ito sa bulsa, sa wallet, sa memorya. Hindi bilang isang anting-anting, kundi bilang isang paalala, bilang isang espiritual na angkla. Dahil sa araw ay darating ang mga sandali na gustong nakawin ang iyong kapayapaan.
Isang salita na sinabi ng walang pag-iingat, isang hindi inaasahang balita, isang pag-aalala na pumapasok sa gitna ng iyong trabaho. At kapag nangyari iyon, hindi mo kailangan ng malalaking talumpati. Isang parirala lang, isang panibagong desisyon, isang panloob na sagot. Ang aking isipan ay matatag sa iyo at iingatan mo ako sa ganap na kapayapaan. Ang pag-uulit na iyon ay hindi kahinaan. Ito ay pagtitiyaga at ang magtiyaga ay eksaktong inilalarawan ng Isayas. Ang isipan na nagtitiyaga ay ang isipan na nagpapasya na bumalik sa tuwing lumilihis ito. Hindi ito perpekto, hindi masisira, ngunit ito ay matatag. At ang espiritual na katatagan na iyon, ang paulit-ulit na pagpili na iyon sa gitna ng abala, ay nagiging isang panloob na konstruksyon, araw-araw, kaisipan sa kaisipan, buntong hininga sa buntong hininga. At sa gayon, ang pananampalataya ay nagiging aktibo, hindi sa kasiglahan, hindi sa ingay, kundi sa pananalig. Sa maliliit na kilos na tahimik na nagpapahayag, nagtiwala ako, dahil ang sinumang nagpapahayag ng pananampalataya bago ang lahat ay maging maayos, ay lumalakad na sa hindi nakikita. At ang sinumang lumalakad sa hindi nakikita ay nagbubukas ng mga daan para sa walang hanggan. Kaya oo, ngayon maaari ka nang lumabas sa mundo, hindi dahil ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol, kundi dahil ang iyong isipan ay sinusuportahan, dahil ang iyong espiritu ay nagpasya na manatili sa pinakamataas. At iyan, sapat na iyan para lumakad ng may kapayapaan, ng may katatagan, ng may pananampalataya na hindi sumisigaw, ngunit sumusuporta, ng may pananampalataya na hindi nakadepende sa araw, kundi sa Diyos. Hindi lahat ng araw ay nagsisimula ng pareho. Ang ilan ay nagsisimula sa pasasalamat, ang iba ay sa pagod, ang ilan ay bumubukas tulad ng isang maliwanag na pinto, ang iba naman ay tulad ng isang tunnel na tila walang katapusan. Ngunit may isang bagay na nananatili, kahit na ang lahat ay nagbabago, ang pangako ng Diyos. Ang Isaias 26:3 ay hindi isang magandang tula na uulitin sa mga mahihirap na sandali. Ito ay isang matatag na katotohanan, isang bato sa ilalim ng iyong mga paa, isang kanlungan na maaari mong balikan sa tuwing kailangan mo ito. Iingatan mo sa ganap na kapayapaan ang sinumang nagtitiyaga sa iyo gamit ang kanyang pag-iisip. Ang pariralang iyan ay hindi para sa mga perpektong tao o sa mga mananampalataya na naayos na ang lahat. Ito ay para sa mga kaluluwa tulad ng sa iyo, para sa mga isipan na minsan ay napapagod, na minsan ay nalilihis, ngunit nagpapasya na bumalik. Bumalik sa Diyos, bumalik sa sentro, bumalik sa kapayapaan. Dahil ang magtiyaga ay hindi ang manatili sa tuwid na linya. Ito ay ang pagbabalik ng paulit-ulit. Ito ay ang pagtatama ng kurso ng may pagpapakumbaba. Ito ay ang pagsasabi sa Diyos tuwing umaga, narito ako, muli, tulungan mo akong magsimulang muli. At siya laging sumasagot, hindi sa kulog, hindi sa palabas, kundi sa kapayapaan na bumababa ng hindi humihingi ng pahintulot. Ang kapayapaan na iyon ay tumatakip sa mga walang laman na lugar. Niyayakap ang mga magulong kaisipan, pinupuno ang mga katahimikan ng kahulugan. Ang kapayapaan na iyon ang siyang makakasuporta sa iyo ngayon. Hindi mahalaga kung ano ang dumating. Hindi mahalaga kung ano ang kulang. Hindi mahalaga kung ano ang masakit sa iyo. Gusto ng Diyos na ingatan ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong kapayapaan. Hindi kapag ang lahat ay perpekto, kundi ngayon, sa ngayon. Ganyan kung paano ka. Bago ka lumabas ng bahay, huwag mo lang dalhin ang mga susi, cellphone o mga gawain. Dalhin mo ang katotohanan ito sa iyong kaluluwa. Iingatan mo ako dahil ang aking pag-iisip ay nagtitiyaga sa iyo. Isulat ito sa iyong loob bilang isang hindi nakikitang pirma. Itago ito bilang isang kalasag. Ibalik ito sa iyong memorya kapag ang araw ay naging mabigat. At kung sa ilang sandali ay makalimutan mo, bumalik ka. Bumalik ka lang. Dahil ang bawat pagbabalik sa Diyos ay isa ring pagbabalik sa iyong sarili.
At kung ang salitang ito ay umalingaw-ngaw sa iyong espiritu, kung may isang bagay sa loob mo na nahawakan, kung ang bulong ng Diyos ay nakahanap ng eko sa iyong kaluluwa, hayaan mong lumaki ang binhi na iyon at bilang isang gawa ng pananampalataya, bilang isang kilos ng pagsuko, ipahayag mo ngayon ng may bukas na puso. Ngayon ay aktibo ko ang aking pananampalataya at lumalakad na natatakpan ng iyong kapayapaan. Naway iyan ang iyong deklarasyon, ang iyong angkla, ang iyong simula at ang iyong patutunguhan. Dahil kapag inuuna mo ang Diyos, walang magkukulang sa iyo. At kahit na ang lahat ay gumagalaw, ikaw ay mananatiling matatag sa ganap na kapayapaan, sa ilalim ng pangako, sa loob ng kanlungan. Natatakpan ng presensya na hindi kailanman nabibigo, ang presensya ng isa na naghihintay na sa iyo bago ka pa man lumabas ng bahay.